Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. So we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Hierophant. And then we have here the Four of Swords. And then Seven of Cups. And then Justice card. Okay, so base sa mga barahan na to, mukhang magiging relax, no? Or kalmado yung relationship mo. If you are, of course, in a relationship right now, mukhang kalmado naman siya. Parang nakukuha mo naman yung dapat na makuha mo or yung deserve mo. Parang ganyan. Pwedeng maraming mga possibilities na nangyayari na tipong naitatama, parang ganon, or basta nag-open up to you and your relationship. Kaya siguro parang relax lang. Okay? Ngayon, kung hindi ka naman in a relationship, pwede nga ibig sabihin nito is parang you're taking a break muna from having a relationship. And then you are opening up to different opportunities na alam mo na this is the right thing for you to do. Okay? And then we have here the Four of Cups, the Six of Swords, and the Knight of Wands, and the Fool. Okay. So, nakikita ko dito dahil sa parang nakakapag-relax ka dito, maaaring nakakapag-isip ka na maigi. And then again, nag-open up nga yung mga opportunities sa'yo. So, nakakapili ka ng maigi kung ano yung gusto mo na gawin or piliin dun sa mga opportunities na yon. Mas nagiging aggressive ka here in chasing, kumbaga, those, or grabbing, kumbaga, those opportunities that are coming your way. Okay? Na tipong hindi mo pinapalagpas yung opportunities na yun. Kasi, parang nangihinayang ka or parang it can only happen once in a lifetime. You need to grab it now. Okay, na tipong hindi ka dito nag-aalala, worry-free ka, stress-free ka dito, whether you are in a relationship or not. Okay, na you feel na things are going right or the way that you want it to be, or sinasabi mo sa self mo na I deserve ko ang lahat ng ito na nangyayari ngayon, na at peace ako, relax lang ako, na walang pinoproblema. Okay? And then we have the Six of Wands. Again, this is you, na parang talagang sinesavor mo yung moment na pwedeng pinaprioritize mo yung sarili mo, self-care, self-love, pwedeng ganyan. Or talagang sadyang feel mo na maganda or okay ang lahat ng nangyayari sa'yo. And then we have here the King of Cups and the Magician. Lalong-lalo na kung halimbawang ikaw ay in a relationship and nararamdaman mo talaga na yung person mo ginagawa niya yung makakaya niya para maiparamdam sa'yo yung pagmamahal niya for you. Now, if you are single, ibig sabihin lang nito, merong tao na paparating sa'yo na magpaparamdam sa'yo na you are important. Okay? Na ikaw yung priority niya. Na ginagawa niya yung best niya para lang maibigay sa'yo yung panahon or yung atensyon na nararapat na maibigay sa'yo. Okay? And then we have the Nine of Cups and the Seven of Swords. And because of that, maaaring makaramdam ka dito ng contentment or happiness. Okay? Hindi ko lang alam kung
bakit nandito si Seven of Swords? Maybe sa sobrang saya mo, there is some kind of guilty feelings kang nararamdaman. Hindi ko alam kung bakit ka makakaramdam ng guilt. Okay? And then we have here the Two of Swords na tipong parang meron ka ditong may some kind of confusion here na biglang umappear. Okay? What I'm just getting is some of you, the moment that you feel that you are very happy, saka ka ngayon magkakaroon ng overthinking. Na yung saka ka-overthink mo na nagiging insecure ka. Magkakaroon ka ng doubts. Maybe because natatakot ka na mawala itong happiness na ito. Okay? So maybe ang kailangan mo lang gawin right now is to just, enjoy it while it lasts. Huwag kang advance. Okay? Huwag kung ano-ano yung iniisip mo agad para hindi ma-ruin yung moment na ito. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Five of Coins, the Five of Wands, the Ten of Coins, and the Nine of Coins. Okay, so base sa mga barahan na to, maaaring magkaroon kayo ng diskusyon, argument, or hindi pagkakaunawaan ng partner mo. Okay? And because of this, maaaring maramdaman mo na pinapabayaan ka niya or basta makakaramdam ka dito ng coldness. Okay? Na parang nanglalamig siya sa'yo, nilalayuan ka niya, iniiwan ka niya sa ere, parang ganyan, nalulungkot ka dahil sa pag-aaway na ito. And pwedeng kung halimbawang may mga anak kayo or kasal na kayo nitong tao na to, you might feel na nagbubuhay single pa rin siya, na pwedeng yun yung pinag-aawayan niyo, yung responsibility siguro sa family. Maaring ikaw lahat or feeling mo ikaw lahat ang gumagawa habang siya parang single pa rin or walang pakialam sa iyo. Okay? And then we have here the Ace of Wands, the King of Swords, the Seven of Coins, and we have here the Four of Wands. Okay, so itong reading na ito, malaki yung chance talaga na para sa mag-asawa or may asawa na. Okay, na parang ang tiyaga-tiyaga mo dito, dyan sa partner mo, na you are expecting na magbago siya. Okay, masakit din magsalita itong tao na ito, na talagang every time nga na nag-aaway kayo, may nabibitawan siya ng mga salita na sobrang talagang tagos sa puso. Pero parang napaka-intense ng connection ninyo sa isa't isa. Kapag nag-away kayo, intense. Kapag naglalandian din naman kayo or sex, intense din. Okay?
And then we have here the Page of Coins, the Page of Swords, and the Knight of Wands. So yeah, definitely itong partner mo is immature or pwedeng mas bata kasi sa'yo. Kaya ganun pa umasta na parang single pa rin. Parang napakapusok pa niya. Parang nasa stage pa siya na nag-explore pa siya, nag-experiment pa siya, curious pa siya about so many things. Okay? Kaya siguro hindi niya pa maibigay sa'yo yung 100% commitment habang ikaw sobrang committed ka sa kanya, na napaka-patient mo nga sa kanya, palagi mo siyang iniintindi, inaantay, parang ganyan. Okay, and then we have here the Knight of Swords and the Ten of Wands. So, itong person mo, there's malaki yung chance na napaka-reckless niya. Yung parang go lang siya ng go without minding anybody. Wala siyang pakialam sa'yo, sa consequences, sa mga problema na mangyari sa kanyang mga pinaggagawa. And malaki nga yung chance na puro problema nga yung ibibigay sa'yo nitong taon na ito. Okay? And then we have here the Ten of Swords. Again, there's so many problems. Na all you can do is parang lunod ka na dito sa problema. And yet, you're still holding on to this person, expecting na meron pang maganda ito na kahihinatnan. Okay? Ang problema sa kakakapit mo sa kanya, maaaring yung kapit mo pala na yun is hinihila ka pababa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. We have here the Seven of Swords, the Ace of Cups, the Star, and the Three of Swords. Okay, so base sa mga barahan na to, parang umaasa ka pa rin na balikan ka ng tao na nangloko sa'yo. Okay, so pwedeng nagkaroon nga ng third party situation or sadyang may ginawa lang siya na kalokohan or hindi siya naging honest sa iyo. Okay, so you are still hoping here na balikan ka niya, na makonsensya siya sa kanyang ginawa sa'yo na pananakit. Okay? And then we have here the Ace of Coins, the Tower, the High Priestess, and the Four of Coins. Now, ang sinasabi dito, may chance na manumbalik nga sa'yo itong tao na ito. Pero, okay, yung panunumbalik niya na yon, maaaring bit-bit pa rin niya yung mga problems at maaaring mag-cause pa rin ng kaguluhan sa relationship ninyo or sa buhay ninyong dalawa. Kaya, you have to be wise here. Gamitin mo na maigi yung utak mo. Kung kakapit ka sa kanya, mag-hold on ka, or kung magle-let go ka na lang. Okay? Kasi ayan, may chance na mag-iiyak ka na naman kasi nga dishonest na nga siya noon sa'yo. Ganun pa rin siya pag bumalik siya sa'yo. Na you have to stay away from this person kasi talagang sinungaling na siya, nasa dugo niya. Okay, so kung hindi ka mag-i-stay away sa kanya, you might end up again regretting the decision and crying, okay? And then we have here the Two of Wands na
kailangan mong isipin kung ano yung mas nakakabuti sa'yo or yung future mo. And 6 of Wands, again, this is self-love na card. So, kailangan mong i-prioritize yung sarili mong kapakanan. And then we have the Fool na kailangan mong to begin a new life, a new journey na tipong hindi ka na problema or stress-free ka na, ayaw mo na problemahin pa itong tao na ito. Okay, and then we have the Wheel of Fortune, which means saka ngayon magkakaroon ng mga magagandang pagbabago sa buhay mo. Okay, so for now, ito ay nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.